Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Dahil sa sama ng panahon, naging hamon para sa maraming driver ang pagbaybay sa mga kalsada. Gaya na lamang ng karanasan ng isang pamilya na pauwi mula sa outing, ang kalsada kasi binaha na magka-flash flood sa kalapit nitong talon. Kung ganitong eksena ang maaabutan mo sa kalsada, tutuloy ka pa ba? Ito ang hinarap ng pamilya ni John na mapadaan kamakailan sa Tamaraw Falls sa Puerto Galera. Nag-outing po kami ng family ko. Pauwi na kami nga noon. Pero dahil sa sama ng panahon, ang agos ng talon na nasa tabi lamang ng kalsada, tila nagngangalit. Ang lakas po ng agos ng tubig. Yung kasama ko po, tarantang-taranta na po siya. Kalmado lang po ako. Yan naman! Pero si John hindi na raw makatras. Ang dami po sasakyan sa likod. Natignan ko na rin po yung daanan. Pagkakita ko po, may guardrail sa may kanan. Sabi ko parang kaya naman. Yan! Mabil! Hanggang sa... ligtas silang nakadaan. Ang gaan sa pakiramdam nung nakatawid kami. Dahil maraming kalsada ngayon lubog sa baha, nabunsod ng sama ng panahon, ano nga ba ang dapat gawin sakali maharap sa ganitong sitwasyon? Kuya Kim, ano na? Ang unang kailangan gawin, manatiling kalmado at obserbahan ang paligid. Be observant ka agad, tingnan mo kung saan yung flow ng water. Avoid mo kung saan papunta yung water. Then avoid distraction. Kung may makikita kang baha, iwasan ito kung maaari. Huwag mo rin pilitin dumaan o tumawid. Kasi baka mamaya, malalim pala yun. Hindi mo alam kung ano yung nasa ilalim. It might damage your vehicle. Find another route. Magalan lang din ang takbo ng sasakyan. Pag nag-increase ka ng speed mo, baka ma-out of control yung sasakyan mo. Maintain a safe distance kung may mga sasakyan sa unahan mo. Alalay dun sa brake kasi madulas yung kalsada. Sakali namang mapatayan ka ng makina, huwag nang piliting paandarin pa ito. Maaari kasi itong makasira palalo sa makina. Kung inabot ka na ng baha dun sa kalye, look for a high area. As much as possible, we don't leave our vehicle. But if mataas na talaga yung water, leave the vehicle. Your safety is your utmost concern. Pero may ideya ba kayo kung gaano kalakas ang rumaragas ang baha? Ayon sa National Weather Service ng Amerika, kahit 6 inches lamang na rumaragas ang baha, maaari na nitong mapatumba ang isang nakatayong tao. Habang ang baha namang may taas na 12 inches, kaya nang anurin ang isang maliit na sasakyan. Kaya kung maaari, tuwing bumabaha, manatili tayo sa loob ng ating mga bahay para mas ligtas. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Dagdag kalbaryo sa mga pasyente ang abot baywang na baha na nagpalubog sa isang ospital sa Bulacan. Pati mga gamot nasayang. Mula sa May Kawayan, nakatutok live si JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, pabugso-bugso po ang ulan dito sa malaking bahagi ng May Kawayan, Bulacan. At baha pa rin po ang ilang barangay dito sa bayan, kagaya po ng kung nasaan tayo ngayon sa Barangay Banga. At nandito po sa barangay na ito yung isang ospital na nalubog sa baha at labis na naapektuhan ang kanilang operasyon dahil nga sa habagat. Pasado alas 2 ng hapon kahapon nang unti-unting pasukin ng baha ang May Kawayan Doctors Hospital and Medical Center. Sa loob lang ng 2 oras, umabot na hanggang bewang ang tubig sa loob ng ospital. Kaya kinailangan ng ilikas sa mas mataas na palapag ang ilang pasyente at mga gamit. Ngayong araw, humupa na ang tubig pero balot pa rin ng putik ang halos buong ground floor ng pagamutan. Hindi kami makakapag-operate kung walang ilaw. Tubig, yan. Generator pa rin ang gamit nila kaya apektado na ang gamutan. May pinapasitiskan na kung pasyente, hindi masitiskan dahil naka-generator lang yung hospital eh. Sa kasagsagan ng baha kahapon, isa ang stroke patient na si Edward na isinugod sa ospital matapos isalba ng kanyang caregiver at kanyang kaibigan. Dahil naalala ko, yung pasyente, hindi ko na maiiwanan talaga eh. Tubig, ganyan na. Ganito lang kababahigaan niya. Isip namin, wala eh. Hindi niya ako iniwan. Ayon sa Bulacan PDRRMO, hanggang nitong alas 12 ng tanghali halos buong May Kawayan at Marilao ay apektado pa rin ng baha. Ang mga residente nagtali ng lubid para di anurin. Sabi ng mga residenteng nakausap natin, mas matindi pa raw ito sa Ondoy
noong 2009. Ang naging basis nila ay kung hanggang saan umabot yung baha. Kumpara nung Ondoy daw, umabot lang hanggang dito sa parang belt na to. Pero kahapon, umabot daw hanggang dito sa portion na to sa may Papaya Leaves. Mas malala po. Doble po. Ganito rin ang obserbasyon ng ilang nakaligtas sa baha. Gaya ni John Lloyd na halos 20 oras na natili sa bubong ng kanilang tinutuluyan. Sa ilang bahagi ng barangay, halos abot pa rin hanggang second floor ang baha. At sa mga oras na ito ay nananatili pa nga rin po ang hanggang tuhod ang baha at palalim hanggang palayo. At nananawagan po mga taga rito ng tulong gaya po ng pagkain, mga lumang appliance daw kung meron kayo, mga damit at gamot at inuming tubig na pwedeng na nilang mabigay sa kanila dahil lalo na po sa mga panahong ito. Yan muna ang latest mula rito sa May Kawayan, Bulacan. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Pinunaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang umano'y kakulangang kaugnay ng pagbibigay impormasyon tungkol sa masamang panahon. Inikutan din niya ang ilang binaha at naglatag ng mga posibleng solusyon at pagtulong. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang araw matapos ang pananalasa ng mga pagbahang dulot ng bagyong Karina at Habagat, nagpatawag ng briefing ang Pangulo. Pero sa ilang pagkakataon, nakulangan siya sa mga impormasyon na ibibigay sa kanya. Sa isang punto'y pinutol na niya ang briefing ng Pag-asa. So where are we now? What is the situation on the ground now? Where is there still flooding? Where are there still isolated communities? That is what we need to know. Because para gumalaw yung lahat ng ating mga agency, we need to know where to go. That's really what I need to hear from you. Tila nakulangan din ang Pangulo sa naging briefing ng Office of Civil Defense kaugnay ng lawak ng pinsala. This is only NCR. I need a nationwide report. Yes, sir. The typhoon didn't only hit NCR. Yes, sir. We'll coordinate with Pag-asa rin, sir, yung binigay nilang list kanina. Yes, sir. Okay, look, yes, what I need to know, what we need for us to be able to decide what to do next. We have to understand what, kasi it's not very useful for me to hear that 164 requests for rescue were made. That means nothing. Where 130 of them were from one place. Doon tayo pumunta kagad. Paraan niya mas makita ang tindi at lawak ng pinsala, nag-ikot ang Pangulo sa ilan sa mga pinakanapuruhang lugar simula sa Valenzuela. Sa MacArthur Highway pa lang, bumungad na ang tindi ng pagbaha. Mga kapuso, nakatutok pa rin po ang GMA Integrated News dito sa pag-iikot ng Pangulo sa Valenzuela City. Nandito tayo ngayon sa bahagi na mataas pa rin ang baha. Kaya nakasakay tayo sa matataas sa mga truck ay dahil hindi kaya ng mga maliliit na sasakyan itong taas ang baha rito. Makikita maraming mga residente nagtitiis sa maglakad sa baha na mula tuhod hanggang hita. Sarado ang maraming mga negosyo na pinsala. Ang bawat nadaraanan may daing ng tulong o hiling ng ayuda. Matapos ang briefing mula kay Mayor Wes Gatchalian, muling binanggit ng Pangulo ang kakulangan sa paglalabas ng napapanahong impormasyon sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam. Kahapon halimbawa, umapaw ang lamesa dam na dumadaloy sa Tulyahan River na maaring nakadagdag sa bagbaha sa ilang bahagi ng Valenzuela. After may witness tayo doon sa communication, pag magbubukas ng dam, kung maaapaw yung dam, kailangan yung downstream communities, alam nila, and the LGUs. Mula sa Valenzuela, nadaanan din ng Pangulo ang Obando at Malabon, papunta sa Navotas, kung saan matatagpuan ang tinuturong dahilan ng matinding pagbaha. Ang Navotas Navigational Gate na nasira kamakailan. Una rito, inatasan na niyang MMDA at DPWH na maghanap ng kahit pansamantalang paraan habang hindi patuloy ang nakukumpuni ang nasirang gate. Hanggang sa mga oras kasi na yun, kahit tumigil na mga pag-uulan, 80% ng Navotas pa rin ang lubog sa baha. No, I want to see what the damage is so that is there something that we can do? Buhusan natin ng sandbag or something, I don't know. Pero we have to get an engineer to look at it and to tell us what we can do so that hindi tuloy-tuloy ang pasok ng tubig. Mataas pa rin ang tubig eh. Umikot din ang Pangulo sa evacuation center sa Barangay Maranday pero hindi na siya bumaba.
dahil maging sa evacuation center mismo ay mataas pa rin ang tubig. Matapos ang pagbisitang ito ay bubuo na raw ng release package ng national government para sa mga lokal na pamahalaan. Depende sa pangangailangan. Habang hinihintay ito at ang paghupa ng baha, libu-libong Pilipinong nananatili sa mga evacuation centers tulad ng mga nabisita ng Pangulo kanina. Kabilang sa kanila si Maria Teresa Ragul na isinila ang kanyang baby girl dito na mismo sa evacuation center kahapon. Ang ipinangalan sa sanggol, Karina. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nag-iinspeksyon na ang Meralco sa lungsod ng Maynila bago tuluyang ibalik ang supply ng kuryente roon. Hinihinala kasing nakuryente ang dalawang napaulat na nasawi sa lungsod. Ang latest sa sitwasyon doon, tinutukan live ni Salima Refran. Salima? Maris, gabu-gabundok na mga basura. Yan ang iniwang pinsala ng malawakang pagbaha dito sa lungsod ng Maynila. At kung makikita mo nga itong aking nasa likuran, halos umabot na doon sa kalahati ng kalsada. Ang mga residente rito sinabi na kahit sila ay nalubog sa unos at baha, umaasa silang makakaahon muli. Ganito kalala ang bahang dulot ng habagat na pinalakas ng super bagyong Karina sa Maynila kahapon. Ang mga nakaparadang sasakyang ito sa may Vito Cruz, malapit sa Taft Avenue, inaanod na sa taas ng tubig. Kahit gabi na, maraming kalsada ang may baha pa rin at di madaanan. Talagang titiri kami pagka namin, pinilit namin. Hindi parang biro yung ma-stranded ka. Gusto ko lang po ipakita sa inyo yung sitwasyon po ngayon ng Lagos Nilad. Ito po yung Lagos Nilad. Yung taas po ng tubig niya, halos sa abutin na po. Ito pong bahagi po nitong parang overpass na, no? Itong daanan po ng mga sasakyan. Ganyan na po kataas yung tubig. Ang tubig, inabot raw ng 13 talampakan. Hindi lang lampas tao, kundi lampas bubong ang taas ng tubig. Pinasok rin ng tubig maging ang underpass. Kinaumagahan, hindi pa rin naaalis ang tubig sa Lagos Nilad kahit walang tigil ang pumping operations ng mga truck ng Manila MDRMO at BFP. Oras na maalis ang tubig, agad lilinisin ang lugar para buksan sa daloy ng trapiko. Hindi ho talaga kinaya. Sa totoo lang po, ang Lagos Nilad po kasi ay below water level siya talaga sa naturalesa. Kaya lang nga po, sa lakas po ng ulan kahapon, siguro sama-sama na kasi high tide din po kahapon eh. 3 naiulat na nasawi sa lungsod. Isang 3 taong gulang na babae na nalunod sa Santa Ana at 2 nakuryente raw. Iniimbestigahan pa kung talaga bang pagkakuryente ang kanilang kinamatay. Sa inspeksyon ng Manila City Electrician's Office, may mga nakita mga illegal connection o jumper sa mga ilaw ng kalsada. Pag umuulan po, talagang mabilis po kasi ang daloy ng kuryente. So maaaring kung talagang nagbaha ho siya, maaari po talagang magkaroon ng kuryente sa area or ground po. Hindi po pwede talagang pakialaman yung mga electrical facilities natin dahil delikado po. May penalty po yan, may kulong din po yan. Nag-iikot naman ang Meralco sa iba't ibang lugar sa lungsod para matiyak na ligtas ng ibalik ang supply ng kuryente. Kailangan namin muna siguraduhin yung safety bago po namin ibalik yung serbisyo ng kuryente. Nag-subside na, safe na ibabalik po namin agad yan, rest assured. Humupa na rin ang baha sa bahagi ng Damka sa Old Santa Mesa. Pero bakas naman ang tindi ng iniwan nitong pinsala. Nakakalat ang sari-saring basura. Sangkaterbang motorsiklo na nalubog sa tubig ang pinakukumpuni sa shop na ito. Kanya-kanyang linis naman ng mga residente. Wala tayong magagawa, kalamidad kasi ito eh. Kumbaga, wala tayong magagawa, tanggapin na lang natin. Maris, ayon nga sa Manila Public Information Office, magmula kanina madaling araw ay tuloy-tuloy yung ginagawa nilang clearing operations sa mga kalsadang apektado o may mga pinsala ng pagbaha. Sabi rin ng Manila PIO, mula kaninang alas 5 ng hapon ay bukas na sa daloy ng trapiko ang Lagos Nilad. Yan muna latest mula nga dito sa Maynila. Maris. Maraming salamat, Salima Refran.
In the spirit of bayanihan ng ating Sparkle Stars na tumutulong sa pagre-repack ng relief goods na ipapamahagi sa mga nasalanta ng bagyo at habagat. Ibinahagi din nila ang kanilang experience kahapon sa gitna ng masamang panahon. Makichika live kay Aubrey Carambel. Aubrey? Tulong-tulong ang mga volunteer na nandito ngayon sa GMA Kapuso Foundation Warehouse para mag-pack ng relief goods na ipamimigay sa mga nasalanta ng bagyong Karina at ng habagat. At kabilang nga sa mga nag-volunteer ang ilang Sparkle Stars. Mula kaninang umaga, walang tigil na ang pagre-repack ng relief goods ng mga kapuso nating volunteers dito sa warehouse ng GMA Kapuso Foundation sa Quezon City. Ang ilang Sparkle Stars tumulong din para sa kahit daw maliit na paraan ay makapagbigay sila ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Tulad ni Rocco Nasino, Kim Perez at Elijah Alejo. It's our way of giving back po sa mga kapuso na lagi po tayong sinusuportahan, di ba? Maging ang pamilya ng ilan sa mga artist kasama sa mga nasalanta ng malawakang pagbaha kahapon. Tulad ni Pulang Araw star Ashley Ortega, ang bahay ng kanilang pamilya sa Cainta, binaha. They stayed na lang sa second floor, though they're safe naman. Yun nga lang, may mga gamit talaga na nasira. Kaya alam daw nila ang kahalagahan ng pagtulong. As much as possible, if I'm capable to help other people, I'm always willing to help. Nakipagbayanihan din si Sangre Flamara at TikTok Clock host Faith Da Silva at Jason Gainza. Siguro ito na lang yung maliit na bagay na pwede namin gawin para makatulong sa kanila bukod sa aming mga panalangin. Nag-volunteer din sa pagbabalot ng relief goods ang Quezon City Reservists ng Philippine Army. Kabilang ang singer at Army Reservist na si First Lieutenant Ronnie Liang. Kahapon, sa kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan, ay personal ding sumama si Ronnie sa rescue operations sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Masarap sa pakiramdam pag nakakatulong. Kasi ang reservist po kasi, volunteer, walang sweldo, pero ito po yung paglilingkod na wala kaming ina-expect na anumang kapalit. Ang ilang Sparkle Stars na tumulong din sa pag-repack, sina Olive May, Kirst Veray, Angel Litton, at AZ Martinez. Shifting ang mga nagbabalot ng relief goods dito kung kanina mga Sparkle Stars at reservists ng Philippine Army. Kasama naman natin ngayon ay volunteers mula sa Civil Military Operations Group ng Philippine Navy. At para sa mga nais pong tumulong pa, tuloy-tuloy po na tumatanggap ng donasyon ang GMA Kapuso Foundation. Yan muna ang latest, Iya. Maraming salamat, Aubrey Carambel. Mga kapuso, maraming kababayan natin ang apektado ng matinding baha dulot ng habagat na pinalakas ng Super Typhoon Karina. Kumikilos na po kami upang maghatid ng agarang tulong, kung kaya't nananawagan kami sa inyong lahat upang makipagbayanihan. Bukas po ang GMA Kapuso Foundation para sa inyong tulong. Ang inyong donasyon ay 100% tax deductible. Magbayanihan tayo, mga kapuso. Hindi isda o anumang lamang dagat kundi buwaya ang gumulat sa gitna ng malakas na alon sa Boracay. Isang uri ng saltwater crocodile ang namataan malapit sa Sinagpa Beach kaninang umaga. Posible umanong naligaw ang buwaya. Pasado alas 3 ng hapon kanina nang mahuli ito ng Philippine Coast Guard. Dadalhin ang buwaya sa shelter area ng DNR sa bayan naman ng Malay. Kabilang po ang pagbangga ng mga barge sa isang tulay sa Pasig sa mga inusisa ng Pangulo sa DPWH kanina. Na-rescue na rin ang mga sakay ng mga barge pero marami pang tumambad na problema sa tulay. Narito po ang aking pagtutok. Nag-alala marami lalo para sa mga sakay ng mga barge na ito ng isang DPWH contractor na isa-isang nagsisalpok sa F. Manalo Bridge sa Pasig kahapon. Pero nasagip na ang 19 na sakay ng mga ito kagabi. Ang huli at pang-20 naman, ni-rescue ng Bureau of Fire Special Rescue Force ng Pasig at Quezon City bago mag-alauna ng madaling araw. Nanginginig pa ng masagipan lalaki, lalo't mahigit 8 oras siyang stranded sa barge. Dinala siya sa Mission Hospital sa Pasig. May kaba kasi
yung agos ng tubig is napakalakas. Tapos yung mga barge doon sa likod, nag-uumpugan doon sa may tulay. Safe naman po lahat as far as we know. Tapos ito lang may naiwan na isa unfortunately. Pero marami pang problemang tumambad nang balikan ko ang lugar ng salpukan ng mga barge na ayon sa DPWH ay nakatali naman ang husto alinsunod sa standard operating procedure. This is an purely accident and although it's still under investigation, ang nangyari kasi sobrang lakas na ng current due to excessive rainfall dun sa ating bundok. Yung mga barge natin still natangay pa rin ng ng current ng tubig. Narito po ako ngayon sa baba ng F. Manalo Bridge kung saan mas kitang-kita ang mga barge na sumalpok sa tulay. Ang isa, tumagilid na at talagang wasak. So sa pagtingin pa lang dito ay magkakaroon na po tayo ng ideya kung gaano kalakas ang impact ng pagtama ng mga barge na ito sa tulay na nagdulot ng pinsala sa F. Manalo Bridge. Wasak ang girder ng tulay o yung nag-hold ng bigat ng mga sasakyan dumaraan sa tulay. Marami ring critical na bitak kaya sarado muna sa mga motorista ang tulay na di tiyak kung hanggang kailan. Sa ibabaw kita rin ang mga bitak sa kalsada pati ang mga posteng nagtumbahan. We requested also na bigyan kami ng ample time to investigate yung integrity ng structure, whether we can still retrofit or totally condemn. Meron namang mga alternate routes dyan. So right now, totally closed po talaga ang Manalo Bridge. Ang pagbangga ng mga barge, inusisa ng Pangulo sa situation briefing kanina. What we need to do there is to get an assessment as to whether or not we can use the bridge. Bukod sa tulay, may iba pang tinamaan ang mga barge. Tinamaan din po yung isa nating pumping station, isang floodgate sa may bunga, pero hindi naman po na damage at hindi na apektuhan yung operation. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Kumpara sa mga dating character, kakaibang challenge daw para kay Barbie Fortesa ang kanyang role na Adelina sa upcoming series na Pulang Araw. Sa kanyang muling pagsalang sa GMA Integrated News interviews, ibinahagi ni Barbie ang level up na pagganap. Masalimuot daw ang kanyang role sa serye, bagay na naglabas sa kanyang comfort zone. Nandiniwala din si Barbie na mahalaga ang Pulang Araw, di lang para sa kanya bilang artista. Maganda rin mapanood ang tunay na mensahe nito at kahalagahan ng proyekto para sa ating mga Pilipino. Abangan ang kabuwang panayam kay Barbie bukas. Kung ikukumpara mo yung dalawa, Clay and Adelina, sino yung mas mahirap gampanan? Para sa akin, si Adelina. Medyo may pagka-Barbie kasi si Clay. Si Adelina kasi talaga wala. Dito sa Adelina, iniba ko siya totally. Ito ang isang teleserye na masasabi ko na makakapagpa-proud sa atin muli na tayo ay Pilipino. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman po si Mariz Umali para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.